Nahak umano ang cellphone ng isang biktima matapos siyang kumonekta sa public Wi-Fi. Saksi si Mark Salazar. Ayaw ma-off eh. Nag-ano yung... Ayun, parang may gumagalaw. Ayun siya, oh. Kahit hard reset, ayaw. Hindi ko alam paano eh. Bigla raw hindi makontrol ng uploader ng video na ito ang kanyang smartphone. Ang hinala niya noon, may nang-hack sa kanyang phone. Hala? Siya yung nakapindot niyan, yung tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Kailangan mo na siya malobat. Paano? Bakit ayaw na ng Face ID? I think binago niya yung password ko eh. Oo. Teorya raw ng ilan niyang kaibigan, posibleng na-hack ang kanyang phone dahil sa pag-connect niya sa public Wi-Fi. Sabi ng uploader, matagal na siyang nagtatrabaho sa office sharing space at gumagamit ng non-personal Wi-Fi. Pero noong Lunes lang daw nangyari sa kanya na tila biglang may sariling buhay ang kanyang cellphone. Nasa camera siya. Kaya try kanyang picturean. Oo. Para for Face ID. Grabe ang nervyos ng biktima dahil nasa phone na yon ang mga online banking app niya. Mabuti na lang at tumigil ito. Sinumbong raw ito ng biktima sa customer service ng cellphone manufacturer. At sila raw ang nagkumpirma na nahack nga ang kanyang cellphone. May nag-remote access nga talaga nung phone ko. Yung solid gray circle na damag-dip ko kanina, yun, kinonfirm naman nila na iba nga yun sa assistive touch. Parang tinawag nila itong pointer na lumalabas pag nakakonect yung device mo sa isa pang device at pwedeng yung kabilang device yung magkocontrol nung isa pang device. Parang ganon. Ayon sa mga eksperto, mababa ang security encryption sa mga public Wi-Fi. Kaya pwede itong samantalahin ng mga hacker para pasukin ang inyong device at kumuha ng mga sensitibong impormasyon. Pero karaniwan daw, hindi nakikita ang mismong panghahack. Kung ako yung hacker, dapat hindi pwedeng malaman ng victim ko na ina-access ko na pala yung device niya, na na-access ko na pala yung data niya. Kaya dapat daw mag-ingat sa pag-connect sa mga free Wi-Fi at mainam din gumamit ng data encryption devices tulad ng VPN o Virtual Private Network. Kukonek kasi isang server na siya yung mag-encrypt ng data mo. Parang magdagdag ng isang additional layer. It's a service. So hindi siya free. So parang you will subscribe to a service. Pero kahit pa private connection ang gamit, pwede pa rin daw ma-hack sa pagda-download ng kung ano-anong app o file, lalo na yung wala sa App o Play Store, at pag-click ng kung ano-anong link. Isa pang payo ng mga eksperto, ugaliin ang pagpapalit ng password ng inyong accounts. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.